Magandang gabi po sa ating lahat. Muli, narito po tayo sa ating online service na panggabi. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Romy Olaso ng Pateros Evangelical Church. Sa ngayon, pag-uusapan natin tungkol sa mga bagay na gusto natin alalahanin o balikan. Hindi lang tayo gusto natin ipaalala natin kay Lord yung mga bagay na baka iniisip natin nakakalimutan na ni Lord. Pero sa totoo lang, actually kahit hindi natin sabihin itong mga bagay na pag-uusapan natin, pero si David, kahit ganun po yung kanyang kaisipan, sinabi pa rin niya na itong mga bagay na ito gusto niya alalahanin ni Lord. Ako isang nakikita ko po, maaaring ito isang kaparaanan para yung pag may mabigat kang problema, tapos sinabi mo doon sa mga tao na inaakala mo nakakaintindi sa'yo, o maaaring hindi ka maintindihan, pinababalik mo sa kanya yung tinatawag na ito yung mga ginawa ko na siguro naman kahit paano i-recognize mo ito. Bagamat kagaya ng sinasabi ko po, kahit hindi natin sabihin itong mga bagay na ito, alam ni Lord. Kaya lang, for the sake na sabihin natin na, di ba may mga sinasabi tayo na mai-release mo lang, parang okay ka na. Diba? May sama kang loob kung kaninong tao, yung mai-release mo lang, kaya lang, wag naman sana itong release na itong sinasabi ko. Ang sinasabi ko pong release, nasabi mo lang sa kanya kung ano yung mga hinanakit mo. Of course, dito kay David, hindi yung may tampo o hinanakit sa kayo, kundi gusto lang niyang sabihin itong mga bagay na ito dahil ito yung nakapagbibigay ng luwag sa kanyang dibdib. Pero bago tayo magpatuloy, hihingi muna tayo ng tulong sa Lord. Na isa sa mga na siyang nagbibigay sa atin palagi ng kalakasan, ang kailangan lang natin gawin natin kung ano yung ginawa ni Haring David. Which nakikita ko po magiging daan ito para mas lalo nating ma-appreciate kung ano yung mga binibitawan nating salita sa ating Panginoon. Tayo pumikit, tayo manalangin. Lord, salamat dahil ikaw isang Diyos na palagi gusto mo marinig yung mga sasabihin po namin, yung karaingan namin, yung pasasalamat namin, yung mga bagay na alam po ninyo na laman ng aming puso. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, sa gagawin po namin pag-aaral nito, ipaalala, ipaintindi niyo po sa amin kung ano ang ibig sabihin nitong mga bagay na ito, kagaya ng ginawa ng isa sa inyong mga lingkod na walang iba kundi si David. Kaya samahan, gabayan niyo po kami, hayaan niyo po, Panginoon, na maintindihan namin, ma-appreciate namin upang mai-apply namin kung ano yung mga ginawa ni David na kaya naman si David ay naging kaaya-aya sa inyong harapan. Muli, umihingi po kami ng tawad sa lahat ng aming pagkukulang. Pakalinisin nyo nga po kami, Panginoon Sus, sa inyong banal na dugo upang maging katanggap-tanggap po ang gagawin po namin pag-aaral ng salita at magiging daan ito para mas lalo kami maging maayos sa inyong paningin. In Jesus' name we pray. Amen. So, kagaya nga po na sinabi ko, titingnan natin yung mga istorya ni David at ng Israel. Ano-ano nga ba yung gusto ni Haring David na alalahanin ni Lord? Unang-una, letter A, yung kanyang pagtitiis. Awit 132 verse 1, alalahanin mo, O Yahweh, si David na iyong alipin, huwag mong lilimutin ang lahat ng hirap na kanyang tiniis. Base dito, maraming pinagdaanan si David. Base dito, maraming mga bagay na tunay na nasaktan si David, no? Pero in spite of that, wala siyang reklamo. Ang gusto lang niya, makita ng Lord, yung kanyang, kung paano siya namuhay, tiniis niya yung mga bagay na hindi niya ginawa para maging kaaya-aya siya kay Lord. No? At ang kanyang sarili, bagamat siya'y hari, sabi niya, alalahanin mo, Yahweh, si David na iyong alipin. Tandaan po natin, at this moment of time, si David ay hari. Pero still, kinukonsider niya yung kanyang sarili na isang alipin ng Panginoon. So, ibig sabihin, base dito, nakikita natin na sinasabi ni David yung kanyang kabigatan
At sinasabi niya rito na si Lord lang. Parang pinapahiwatig niya, si Lord lang ang nakakaintindi sa kanya. Kasi totoo po ito. Kapag tayo palaging meron tayong hinanaing o daing, yung mga tao kuminsan meron tayong tinatawag na napapagod din, nagsasawa rin. Ang tawag ko nga dati dito naglalako ng daing. Yung daing ka ng daing, sabi ka ng sabi, yung bang tipong palagi kang merong sad stories. Paano kung talagang puro kalungkutan nga yung nangyayari sa'yo? At ginagawa mo ito, nagtitiis ka, hindi ka lumalaban, hindi ka umaaway, hindi ka nakikipagbalitaktakan. To the point na talagang sinusupil mo yung sarili mo. Of course, sa tulong ng Diyos. Dahil sa sarili natin lakas, hindi natin kaya. Kaya sinasabi dito ni David, Lord, huwag mong kalilimutan, huwag mong lilimutin yung lahat ng aking pagtitiis dahil sa pagsunod sa iyong kalooban. Kaya pala sinabi rito sa Roma 8:35 hanggang 39, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan? So, ibig sabihin, sino nga ba makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating Panginoong Hesus? No? 36. Ayon sa nasusulat, dahil sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang. Hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. So kung iniisip natin na tayo'y parang pinababayaan na ng Diyos, ang sabi niya rito, hindi. Lalo pang magtatagumpay sa pamamagitan na nagmamahal sa atin, na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Wow! Di ba ang sarap marinig ito? Nasabi, walang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos para sa Kanya. Sinunod pa, kahit ang kamatayan o ang buhay. Totoo naman, kapag namatay ka sa mundong ito, pupunta ka kay Lord. Kapag buhay ka sa mundong ito, sinasamahan ka ni Lord. So, walang makakapaghiwalay talaga sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap. 39. Ang kataas-taasan o ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na pinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, wala kahit sa darating na panahon, kahit sa ngayon, hanggang sa huling sandali, hanggang kamatayan, hindi tayo mapapahiwalay sa ating Panginoon as long na tayo ay naniniwala at sumasampalataya sa Kanya. Bakit? Kapag naawala tayo na sa mundong ito, kanino ka pupunta? Saan tayo pupunta? Mga mananampalataya. Kay Lord. O di ba ang sarap niyan? Wala ka ng hirap. Dito, palagi nag-iisip ka pa kung anong mangyayari. May takot ka pa. Sa totoo lang, aaminin ko po sa inyo, kahit ako po, may takot din ako na ano kaya isusunod na mangyayari. Lalo na palagi natin naririnig. Meron ng parating na the big one. Pero good news po, kung meron the big one na darating, meron tayong one big God na walang iba kundi ang ating Panginoon. So hindi parang talagang nakakaalis ito ng kaba, nakakaalis ito ng mga bagay na agam-agam natin sa buhay. At dinugtungan pa ito, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kahit na anong sirkumstansya, kahit na anong klase ng buhay natin sa mga panahong ito, walang makapaghihiwalay sa atin as long na tayo ay sumasampalataya at nananalig sa ating Diyos. No? Kaya tandaan natin, kagaya kay Haring David, anong sabi niya? Lord, alalahanin mo yung aking pagtitiis. No? Pangalawa, na ginawa ng bayan ng Israel kasama si David, letter B, ano sabi? Inaalala niya yung mga pangako sa bayang Israel. Awit 132 verse 2-5. Alalahanin mo ang kanyang pangakong ginawa sa iyo, o dakilang Diyos na bansang Israel. Wika niya'y ganito, di ako uuwi
nangangako ako na hindi hihimlay hanggat si Yahweh ay wala pang lugar na matitirhan. So, ang ginawa ni Hari David, ng Israel, hindi talaga nila binibitawan na wala silang maitatayong templo para kay Lord. Ano ibig sabihin nito? Parang yung nakaraan na pag-aaral natin noong Sunday, priority si Lord. Kahit na anong mangyari, priority si Lord. Priority yung church, yung templo na gagawin. No? Gustong ipaalala ng Israel na gagawa sila ng templo ayon sa kanilang pangako kay Lord no matter what. So, ibig sabihin, kung si Lord may binibigay na sinasabi dito ni Haring David na pinapaalala niya kay Lord na handa sila'y nagtitiis, ito pangako din niya sa ating Panginoon na hindi siya hihinto hanggat hindi na itatayo ang templo. So, ibig sabihin, priority talaga nila si Lord. Hindi nawawala yon. Of course, ang unang nangako, nagbigay ng pangako, walang iba kundi si Lord. Kaya sabi po sa Genesis 49:24, subalit ang iyong busog, referring yung pana, ay mananatiling malakas, ang iyong mga bisig ay palalakasin, ang dahilan nito ay ang Diyos ni Jacob, pastor ng Israel, matibay na moog. Pwedeng ang kunin ni Israel ang mga pangakong ito ng Lord noong simula pa. Kaya naman, dahil may pangako si Lord, vice versa, nangako din ang bayan ng Israel. Hindi sila papayag na hindi maitayo yung templo kung saan magiging lugar ng panalanginan at lugar na doon bumababa yung Espiritu ng Diyos para katagpuin yung kanyang mga anak. So, ibig sabihin, si Lord, no, sinasabi ni David na, Lord, tandaan mo yung aking pagtitiis. At sinasabi din niya, may pangako kami, Lord, na gagawin namin itong mga bagay na ito. So, vice versa, pinapaalala ni David kay Lord yung kanyang pagtitiis. At pinapaalala din niya kay Lord na tutuparin nila yung kanilang pangako para sa kanya. So, yung mga alalahanin, nagiging daan ito para maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Yung alalahanin, hindi naman palaging negative yan. Kagaya rito, sinasabi, alalahanin mo yung aking pagtitiis. No, hindi dahil sa nagdadako ng daing, kundi pinapaalala lang niya kay Lord. Which, alam naman natin na alam na nga ni Lord, pero nagbibigay po ito ng sabi natin ng courage para maalala natin na nandyan lang si Lord, na hindi niya tayo matitiis. Kiniklaim lang natin, no, na yung mga pangako mo, Lord. At dahil may pangako si Lord, dapat may pangako din tayo. Hindi po pwede na si Lord lang magsasalita. Kaya nga communication Nakikipag-communicate tayo kay Lord, nagsasalita tayo sa Kanya, nagsasalita din siya sa atin. Ang tanong, paano natin tinatanggap yung kanyang mga inuutos, yung kanyang mga sinasabi? At paano natin tinatawag na utang na loob yung mga biyaya, yung mga pagpapala na binigay niya sa atin? Which, na nagiging dahilan ito para gawin natin yung mga bagay para kay Lord at na may kasamang pangako. Bakit kailangan may kasamang pangako? Para makita natin yung bigat nung salita na binibigay natin para kay Lord. Pangatlo is angkinin ang pangako ng Diyos. Awit 132, verse 10 to 12. Alang-alang naman sa lingkod mong si David, ang piniling hari ay huwag mong itakwil. Ang iyong pangako kay David mong lingkod, huwag mong babawiin. Ganito ang iyong pangakong habilin, isa sa mga anak mo ang gagawing hari upang mamahala matapos na ikay pumanaw sa lupa. Kung magiging tapat ang mga anak mo sa bigay kong tipan, ang mga utos ko ay gagalang, ang mga anak may pawang maghaharing walang katapusan. No? Gaya ni David, pwede tayong lumapit. Ito, kagaya ng sinagawa ng ng ating Panginoon, inaangkin niya yung pangako ng Diyos. No? Bakit?
Kasi alam niya, kapag si Lord ang nagsabi, mangyayari. Alam niyo po, sa totoo lang, marami pong mga pangako ang Diyos na nakasulat po sa banal na kasulatan sa Biblia. Ang kailangan lang talagang alamin natin kung saan yung para sa atin. Alamin natin kung po pwede ba na itong mga pangakong ito ay angkinin natin. Pero of course, dahil sinabi ng Lord gagawin niya, pero may kaakibat ito ng tinatawag nating pagsunod. Kaya nga sinabi niya sa verse 12, yung binasa natin kanina, kung magiging tapat ang mga anak mo sa bigay kong tipan, at ang mga utos ko ay gagalak, ang mga anak may pawang maghaharing walang katapusan. Again, pangako na naman. Pangako na naman na sinasabi ng Lord na ibibigay niya. Sumunod lang. Sumunod lang. Manalig lang. Manampalataya lang. No? Kagaya ng sinasabi ko po, gaya ni David, pwede tayong lumapit na mayroong pagpapakumbaba sa ating Panginoon. Sabihin natin ang ating pagtitiis. Nahihirapan ka sa mga panahon ito, sabihin mo kay Lord. Yung pagtitiis, bagamat yung ginawa ni Jesus sa krus para sa ating kasalanan, ay walang kapantay na pagtitiis. Pero still, Jesus invited us to come to Him. Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubang nabibigatan, sa inyong pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Again, another promise na naman ng Lord. Kung lalapit tayo sa Kanya, magkakaroon tayo ng kapahingahan. No? Ibig sabihin, ayaw ng Lord talaga tayong pabayaan. Ayaw ng Lord yung ginagawa natin pagtitiis ay mababaliwala. Kaya may sinasabi nga tayo, parang babagsak ka na, parang may mangyayari, sasaluhin ka ng Lord. Marami siyang po pwedeng gawin para hindi tayo tuluyan bumagsak. Bagamat nakikita ng Lord kung hanggang, kaya nga sabi gano'n, di ba hindi tayo bibigyan ng Lord ng pagsubok na hindi natin kaya. Si Lord ang gagawa ng paraan para hindi tayo tuluyang malugmok. Kaya nga sabi, kapag si Lord kasama natin, sino kayang mananalo sa atin? Pagkakampi natin si Lord, sino kayang mananaig sa atin? Wala. Pagkasama natin si Lord, lahat ng mga bagay na sinabi nitong si David ay aalalahanin na. Hindi kinakalimutan ni Lord yung ating pagpapagal, yung ating pagtitiis. Hindi kinakalimutan ni Lord yung mga pangako na sinabi natin na inantay lang ni Lord na gawin natin. At gusto rin ni Lord ipaalala, kaya ka nakakagawa, naalala natin itong mga bagay na gagawin natin dahil mayroong pangako ang Diyos na ang kailangan natin, i-claim natin, angkinin natin. Kapatid, sa mga oras na ito, hilingin natin sa Lord, no? Na talagang ipaalala niya, matandaan natin yung mga bagay na gusto niya na gawin po natin. Huwag na tayong magmalaki, huwag na tayong magdulong-dulungan, nalalayo pa tayo kay Lord, hahanap pa tayo ng ibang lalapitan. Si Lord, sinabi niya, siya mismo nag-aalok, lumapit kayo sa akin. No? Bibigyan ko kayo ng kapahingan. Palagi nating alalahanin ito, na si Lord nag-aantay lang. Nag-aantay lang. Yeah? Mga tatay, mga nanay, nakakalungkot pag yung anak mo, mayroong kailangan na kaya mo namang ibigay, lumapit sa iba. No? Lumapit pa sa iba. Kasi, sa totoo lang, parang isang sampal ito sa ating Diyos na kaya niyang ibigay sa atin ang lahat ng kailangan. Tandaan po natin, lahat ng kailangan natin, hindi yung gusto natin. Magkaiba po kasi yung kailangan natin sa gusto natin. Kasi may mga bagay tayong gusto na hindi naman natin kailangan. May mga bagay tayo na gustong-gusto natin pero hindi man makakatulong sa atin. So, ang ibibigay ng Lord sa atin, yung kailangan natin. Kaya wag tayong hihingi ng mga bagay na napaka-imposible. Bagamat siyempre, yung faith na natin, pero may mga bagay na hindi natin kailangan. Halimbawa, kailangan natin talaga magpunta sa isang lugar. No? Dahil meron tayong babahaginan ng salita ng Diyos. Si Lord gagawa ng parang para makamit natin ito. Bakit ko po sinasabi ito? Nangyari po sa akin ito. Wala pa akong sasakyan nun. Sinabi ko, Lord, kailangan ko po ng sasakyan para magamit ko po sa pagpupunta sa mga gawain. Purihin ng Panginoon. Binigyan po niya ang inyong lingkod. Bakit?
Alam ng Lord na kailangan ko ito, hindi ko lang gusto. Again, magkaiba po yung gusto sa kailangan. Ang gusto ng Lord, yung pinakamaganda at pinaka-the best sa atin. Tayo po'y pumikit, tayo po'y mananalangin. Kapatid, sa mga oras ito, hindi isang aksidente na ikaw ay nakakapanood nitong gawaing ito. At hindi rin isang another na palabas o panoorin para entertain, hindi. Ang gawaing ito ay gustong sabihin sa atin ng ating Panginoon na willing siya tulungan tayo sa lahat ng ating alalahanin. Gusto ni Lord na makita natin na hindi tayo nakakalimutan ng Lord. Ang problema, madalas, mas lumalapit pa tayo doon sa mga tao o doon sa mga bagay na nandito sa mundo, pwede naman tayong lumapit sa Kanya. Of course, hindi ko sinasabi na yung mga taong nasa paligid natin ay walang pakialam o walang ano. Kundi, isinasabi lang ng ating Panginoon na kailangan niya ang kagaya natin na willing na magpatulong sa Kanya. At hindi tayo nagtitiis for the sake na pahirapan tayo ni Lord. Pinapakita lang ng Lord na ang pagtitiis ay isang paraan ng pagtsatsaga sa pagsunod kay Lord. Tandaan natin, mahal na mahal tayo ng Lord at gusto ng Lord na maranasan natin yung mga bagay na makakatulong sa atin. Kapatid, ang Lord na mismo nagsabi, meron kang paghihirap, pagtitiis sa mga panahong ito, lumapit tayo kay Lord. Sabihin natin sa Kanya. Gustong-gusto ng Lord, i-cater lahat ng kailangan. Yung makakapagbigay sa atin ng courage para magpatuloy sa buhay na ito. Napakahirap ng mga nangyayari natin sa mga panahong ito. Kaya mas lalo natin kailangan si Lord na tutulong sa atin. Sumunod po kayo sa panalangin na aking gagawin. Panginoon, naririto po ako. Isang tao nangangailangan po ng inyong kalinga, ng inyong pagmamahal. Salamat, Panginoon, kagaya kay Haring David. Bagamat nasa kanya na ang lahat, pero still, hindi siya nawawalan po, Panginoon, ng paglapit po sa inyo. Palagi sinasabi niya, nagtitiis siya para gawin niya yung tama. Nagtitiis siya dahil alam niya darating yung panahon na ikaw mabibigay sa kanya ng tunay na joy sa lahat ng nangyayari. Kaya kami po, kagaya kay Haring David, naririto po, lumalapit po kami sa inyo. Kailangan namin, Panginoon, ang tulong po ninyo. Lumalapit po kami, nagpapakumbaba po kami, dahil kailangan po namin ng inyong tulong, yung inyong divine intervention. Kagaya ng inyong pangako, na bilang inyong mga anak, sumampalataya na nalig sa inyo. Kayo po ang gagawa sa aming buhay habang kami ay naririto pa. Kapatid, sa mga oras na ito, mayroong physical na karamdaman, kasama yan sa sinasabi ng ating Panginoon na willing siya na tulungan tayo. Kaya nga, lumapit ka sa mga oras ito sa Kanya. Lumapit ka, sabihin mo sa Kanya, ang iyong karaingan, ang iyong pakiramdam, ang iyong karamdaman. Willing ang ating Panginoon na tulungan ka sa mga bagay na yan. Manalig ka. Sumampalataya ka sa ating Panginoong Hesus. Sige, bigay mo sa Kanya. O meron kang mahal sa buhay o kaibigan na talaga nahihirapan dahil sa anumang klase ng karamdaman. Ang Lord, ang Panginoong Hesus,
ang ating dakilang manggagamot. Sige, sabihin mo sa Kanya. Sino man mga mahal mo sa buhay, ikaw mismo, kaibigan mo, kaklase mo, kasama sa trabaho, humihingi ng prayer sa iyo, ito yung pagkakataon. Dulog mo sa Panginoon. Sabihin mo sa Kanya. Yes. Nakikinig ang ating Diyos. Alam niya yung laman ng puso natin. Alam niya design ng puso natin. At kaya tayo bibigyan ng Lord ng kagalingan, pakikinggan ng ating panalangin. Gusto ng Lord mataas ang Kanyang pangalan sa pamamagitan po ng ating present situation. Ipagmamalaki natin si Lord na siyang nagpagaling, nagpalakas, nagbigay ng provision, nagpalakas sa atin para makapagpatuloy. Lord, tulungan niyo po kami na matuto kaming magpatawad at matuto rin kami humingi ng tawad. Ang isa po sa lumalabas na dahilan kung bakit nagkakasakit ang tao ay yung stress. Stress na hindi ka makapagpatawad doon sa mga tao nakagawa ng pagkakamali sa'yo o ikaw mismo nakagawa ka ng pagkakamali. Hindi mo alam kung paano ka hingi ng tawad. Siyempre, tulungan tayo ng Lord na matuto tayong magpakumbaba, na matuto tayong tumanggap sa ating pagkakamali, na matuto tayo na patawarin yung mga tao nagkulang, nagkamali sa atin. Hindi ko alam kung gaano kasakit ang ginawa ng mga tao yan. Pero si Lord, ang sakit din ang ginawa ng mga kasama niya, mga kababayan niya noon, pinako siya sa krus. Pero still, sinabi niya, pinapatawad niya itong mga ito kahit hindi pa humihingi ng tawad sa Kanya. Ganyang katindi, magpatawad ang ating Diyos. At ganun din ang gusto niya na gawin natin sa mga taong nagkamali sa atin o sa mga taong nagawa natin ng mali. Matuto tayo magpatawad at matuto rin tayo humingi ng tawad. Yes. Patawarin natin yung mga taong nagkamali na kulang sa atin. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hindi nila alam. Kaya na rin, wala kang trabaho sa mga panahong ito. Financially, hirap ka. Ang ating Diyos ay hindi madamot. Gusto ng Lord, gamitin ka. Gamitin yung katawan mo, palakasin ka. Kung kinakailangan magtrabaho ka, kung kinakailangan gawin yung mga bagay para po sa Kanyang pangalan, gagawin ng Lord. Lumapit lang tayo sa Kanya. Sabihin natin sa Kanya yung ating mga bagay na karaingan financially. Lalo na kung tayo ang ama ng tahanan o tayo yung tinatawag na breadwinner sa tahanan natin. Tulungan tayo ng Lord. Magkaroon tayo ng trabaho. Yung trabaho na hindi magiging hadlang para sa ginagawa nating pagsamba, sa ginagawa nating pakikipag-usap na Lord, yung panalangin, even yung meditation natin ng word. Tutulungan tayo ng Diyos. Sumampalataya tayo sa Kanya. Ngayon na rin, Panginoon, pagpalain niyo po ang aming mga kapatid nagdiriwang ng kaarawan at yung kanilang mga anniversary. Ipaalala mo po sa bawat isa sa amin na kaya kami merong ganitong celebration ay dahil lamang sa inyong biyaya, ay dahil lamang sa inyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Patuloy, ikaw magbigay ng kagalakan kasiyahan sa amin. Ipaalala sa amin na ang lahat ng ito ay dahil lamang sa inyong pag-ibig at sa inyong pagmamahal. Patuloy, Panginoon, tinataas namin ang aming bansa. Ikaw nakababatid, nakakakita, nakakaalam kung gaano lugmok na lugmok ang aming bansa. Dahil sa ginagawa po ng aming mga leaders na supposed to be sila ang tutulong para umangat, gumanda ang takbo ng buhay namin. Pero naniniwala kami may pag-asa pa ang bansang Pilipinas. Ikaw ang ihipo, ikaw magbibigay ng conviction sa aming mga leaders na makita, ma-realize sila, lalo na yung pinangako nila, even sa harap po ninyo,
na sila ay magsiserve para sa bansa, para sa kaunlad ng bayan, at para sa mga tao na nangangailangan ng kalinga ng pagmamahal ng mga leaders na ito na ibinoto inihalan. Kapulisan, mga sundalo, gamitin po nila ang kanilang mga authority na binigay sa kanila na ayon sa sinasabi po ng inyong salita. Uli, Panginoon, pagpalain mo rin, Panginoon, ang aming mga spiritual leaders na siyang ginagamit mo para ang inyong mga salita ay may pahayag ng gusto, Panginoon. Sapagkat naniniwala po kami, nilagay mo itong mga spiritual leaders na ito para lalo po kami tumibay at lalo po makita namin ang kahalagaan ng sinasabi po ng inyong mga salita. Lord, pagpalain mo rin ang bansang Israel. Dahil ikaw mismo nagsabi, ang sino mang magpala sa Israel ay yung pagpapalain. Kaya pagpalain niyo po, Panginoon, ang bansang Israel. Lord, salamat po. Dahil lang po namin na ang lahat ng aming sinabi, lahat ng aming inilapit sa inyo, pinakinggan mo ito. Kaya ngayon pa lang, inaangkin namin na gagawin mo, mangyayari lahat ng bagay na ito. Sapagkat ang lahat ng ito ay hiningi namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli, ito pong yung lingkod, Pastor Romy Ulaso, ng Pateros Evangelical Church, nagsasabi po sa inyo, kung meron po kayong katanungan dito sa mga mensahe natin pinag-usapan sa gabing ito, huwag po kayo magkatabuli, pwede po kayo mag-PM, o meron kayong gustong idagdag, mag-PM lang po kayo. Gayun na rin, muli hingi po kami ng konting konsiderasyon sa bawat isa pong nakikinig. Kung kayo po ay nakatanggap ng revelation o nakatanggap po kayo ng kagalingan sa ginawa nating pananalangin, please lang po, paki-message lang po kami, paki-PM lang po kami. Dahil ito po ay isa ng kagalakan, kasayahan sa amin na marinig namin na mayroong pinagaling ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Muli, ito pong yung lingkod, Pastor Romy Ulaso, ng Pateros Evangelical Church, nagsasabing, pagpalain po tayo ng ating Panginoong Yesus.